Mayroon pong nakakagulat mga sangkay na nangyayari sa ating bansa. Ito po ay ang patungkol sa pagdami ng mga Chinese na halos sabay-sabay po at sinasabi nga po na libu-libo daw po narito na sa ating bansa at marami po ang naaalarma. Ang tanong dito mga sangkay, ano ba to? Ito ba ay sekretong invasion ng China? At ngayon mga sangkay, nandito itong mga Chinese. Yung iba, mag-aaral. At yung iba mga sangkay, magtatrabaho. So bakit Pilipinas? Okay, mga sangkay, eto, kahit ako, nagulat din ako sa ginagawa ngayon ng China. No? At bakit may mga Chinese na biglaang nagsulputan sa ating bansa? Normal naman mga sangkay na may mga turista talaga na pumapasok sa Pilipinas. Pero ito kasi, mga sangkay, hindi po ito basta mga turista. Mag-aaral, magtatrabaho, libo-libo mga sangkay daw na mga Chinese. Ngayon, gustong paimbestigahan ito ni Pimentel. Dapat lang din naman mga sangkay. Kasi, kayo ba, ano ang una nyong naiisip? Na halimbawa, malaman nyo ngayon mga sangkay na, ang dami pala mga Chinese na pumasok na sa Pilipinas. Ano ang mayroon? Ano ang trip nitong China? Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na ito, makikita nyo po yung subscribe button. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, matik na mga sangkay, utusan mo na ang inyong kamay. At pindutin nyo po yung subscribe button sa ibaba, okay? Tapos i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kakalimutang i-follow ang ating Facebook page. At ito, pag-usapan na po natin. Ayan. Ayon po dito, Pimentel na nawagan sa CHED na imbestigahan itong pagdagsaan ng mga Chinese doon po sa Cagayan. Mga Chinese students daw po ito. Duda ako dyan mga sangkay. Hindi ko alam anong mayroon dito. Kasi mayroon pa nga pong opisyal doon sa, kung hindi ako nagkakamali, doon po mismo sa lugar na ito, na pinagtatanggol. Bahagi lamang daw po ito mga sangkay ng pakikipag-partner sa kapitbahay na bansa. Well, tingnan po natin. Joyce, ito sa lahat. Opo, thank you po. Tama yung yung sinabi mo na paiba-iba ang number. Kasi pag sinabi mong marami, subjective yung salitang marami. Pwede yung marami sa iba, kukunti sa iba eh. County sa iba, sa point of view ng iba. So, kailangan natin malaman ano ba yung facts. Pag sinabi mong marami, ilan pa talaga? Yeah. Kasi, alam nyo mga sangkay, may mga lumalabas na report na hindi lang daw doon sa Cagayan. Kaya sinasabi po nila na napakaraming mga Chinese na pumapasok dito na nagugulat po sila. At ang matindi dito mga sangkay, kumpleto ng dokumento na sila ay magtatagal dito sa Pilipinas. So, anong mayroon? Ang iniisip ko nga dito, mamaya, mga sundalo pala ito ng China, tapos biglang magkagulatan na lang tayo dito eh. Siguro, itong issue na ito, dahil napaka-sensitive ngayon, iba-ibang reason bakit sa sensitive, no? Sa iba't ibang tao, iba-iba rin ang dahilan. Siguro this deserves at least one hearing, kasi para lang i-fix na natin yung facts, yung mga ilang bang foreign students sa probinsya ng Cagayan. Tama po yan, mga sanggay. Imbestigahan para magkaalaman kung ano ang mayroon. Bakit sobrang dami naman mga Chinese? Saan pumapasok, magkano tuition, at i-breakdown natin yung foreign students, ano-ano bang mga nationalities nila. Kailan ba nag-umpisa itong trend na ito? Baka naman matagal lang ito. Tama po yan, mga sangkay. Kasi ngayon, mainit kasing issue. Okay? Mainit ang issue ng China at Pilipinas. So, kahit kaunting hakbang lang na pwedeng pagdudahan ng Pilipinas, pag-uusapan po talaga. Kagaya po nito, matagal naman na talaga na maraming Chinese ang Pilipinas. Diba? Yung iba nga, mga nagnenegosyo sa ating bansa. Yung iba, mga tawag dito, illegal na mga negosyante sa Pilipinas. Pero, mainit kasi ang usapin ngayon ng Pilipinas at China.
So, hindi malamo na pag-usapan po itong patungkol po sa may mga pumasok, bigla pong nagulat, ba't ganito kadami yung number ng mga Chinese na nasa bansa natin at mag-aaral. Ang tanong dito nga ng iba, baka naman mga sundalo yan ng China kung nagkunwari lang. Tapos, alam po natin kung gaano ka-loko-loko itong China mga sangkay. Kahit nga yung Amerika, pinapadalhan po nila ng spy balloon, di ba? Nangyayari ito sa given the number of the students. Tapos, kung nakita natin na let us say, baka nakuryente lang tayo sa kwento, hindi naman pala nakaka-alarma yung dami, i-stop na natin yung hearing kasi sayang din ng oras. Okay, ayun. Klaro na mga sangkay. Aalamin lamang po siguro sa unang hearing daw mga sangkay, sabi po dito, actually maganda po yung gusto ni Pimentel. Kumbaga, saglitan lang imbestigahan. Kapag nalaman na itong mga Chinese, kumbaga, na fake news lang tayo na ganong kataas ang level ng mga pumasok ng mga Chinese sa Pilipinas, itigil na kung magkaalaman ng mga sangkay. Kasi ngayon, nagtitrigger kasi ng usapin ng pananakop sa ating bansa dahil nga po sa lumalabas na balita na napakarami daw po, ang sabi pa nga po, libu-libo daw po mga Chinese. 'Di ba? Nang nagkalat na po sa Pilipinas ngayon. Nang sabay-sabay daw po na pumasok. So, yan lamang po mga sangkay para magkaalaman po. Hindi pwedeng baka mamaya kasi bigla po tayong magulat na lamang. Ito palang mga sinasabing estudyante ng China na nagsipasukan sa Pilipinas para daw mag-aral, mga sundalo pala ng China. Di dali po tayo dyan, mga sangkay. Nasa loob na sila ng ating bansa. Mas madali na lamang po sa kanila yon na atakihin ang Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, tingin ko itong gustong mangyari ni Pimentel para din po talaga sa atin. Na hindi na po tayo maguluhan. Ano ba ang mayroon? Kasi kung may mali dito, malalaman at malalaman. Pero kapag tama naman, wala namang problema, malalaman po at malalaman din po natin yan. Opo. Diyan po sa Senate, Senator Pimentel, may nag-file na po ba ng resolution para po masimula ng isang investigation? Hindi ko pa nakikita. Nabasa ko lang yung mga report din sa dyaryo at merong isang resolution ata. So, I think this deserves a hearing, at least one hearing. Isang hearing lang. Para lang po mabukay kay mga sangkay kung ano nga ba talaga ang totoo. Para hindi na po tayo makasagap ng kung ano-ano pa. Kasi pagdating po talaga sa China at Pilipinas, mainit na usapin eh. Kaunting galaw lang dyan na pwedeng pagdudahan. Pag-uusapan po yan sa media at kung ano-ano pa mga pahayagan mga sangkay. Kita mo, kahit nga ako na nagbabalita sa inyo, nagulat ako sa ganong klaseng numero na pumasok sa Pilipinas. At yung pa nga po sa ibang mga sangkay, halimbawa sa Cagayan, malapit po sa EDCA sites. So anong ginagawa nila doon? Bakit doon sa Cagayan na malapit po sa EDCA sites? Ano yun? Para mas mapadali kung mayroong invasion silang gagawin. Diba? Kaya mas mabuti imbestigahan to. Yun lang kasi kung makita natin na kunyari yung statement ng mga private school, sabi nila 400. Yan po yung isa sa dapat tanungin mga sangkay. 400 yan, hindi yan 4,000. Let us say na yun ang totoo. Oh, okay. So 400 pero mataas pa rin po na bilang yan mga sangkay. 400 na bilang ng sabay-sabay po pumasok sa Pilipinas. Ay nako. Ngayon mga sangkay, para magkaalaman, ito po mismo mga may-ari ng eskwelahan yung tanungin. Ano ang mayroon? Legal ba itong mga to? At kung legal sila na nakapasok sa Pilipinas, totoo kayang nag-aaral lamang ang mga to? Nakaka-alarma ba ang may 400 foreign students sa isang probinsya? Correct. Tsaka, bakit tayo ma-alarma kung let us say gusto rin naman natin mag-aaral sila rito sa Pilipinas? Kasi yung mga universities natin, gusto nga natin magkaroon siya na reputation na world class, kung hindi correct. region Asia class ang ating mga schools. So
So, at saka sa Metro Manila, I'm sure, maraming foreign students dito sa Metro Manila. Opo. O baka mamaya, bakit naha-highlight lamang yung probinsya ng Cagayan, di ba ho? Kumbaga, parang kailangan makita natin yung bigger picture muna po. Pero upon hearing yung ganitong allegations, meron ba kayong nakitang any cause of concern, Senator Pimentel? Ito. Dun sa issue? Depends on the number Kasi kung, kaya tayo na-focus dito sa issue kasi ginamit yung salitang marami. Okay, tama. Kaya nga sabi ko ang aking opinion kasi yung salitang marami, subjective yun Di ba? Pwedeng marami sa isang tao. Konti naman sa isang tao. Kaya we need to look at the numbers. At saka, siguro, meron lang siguro kung word of caution. Mainit masyado ang local politics kasi sa probinsya ng Cagayan Correct. Di ba? Kaya tingnan na rin natin kung yung gamit ng mga loaded na salita o subjective na salita, baka naman konektado ito sa local politics po dyan sa probinsya ng Cagayan. Okay, so gets na po natin to mga sangkay. Mas mabuti, imbestigahan para magkaalaman kung ano nga ba talaga ang totoo. Kasi hindi po natin alam yan, mga sangkay. Mainit po kasi ang Pilipinas at China ngayon Diba? Ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, dapat talaga tuunan ng pansin itong pagdami ng mga Chinese sa Pilipinas? Paimbestigahan na, lalo na po itong sabay-sabay mga sangkay na nag-aral daw po doon sa Cagayan. Comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po ako isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Pag-subscribe po ito, tapos i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.